Noong ika-16 na siglo, ipinakilala sa atin si Tien, ang bunsong anak ng isang noble family mula sa Ayutthaya Kingdom. Siya ay kasalukuyang bihag ng mga sundalo sa ilalim ng utos ni Lord Rajasina. Si Tien ay tila heavily sedated at nagising lamang siya nang ibuhos ang isang balde ng tubig sa kanyang mukha. Ang una niyang nakita ay isang grupo ng mga sundalo na armado ng matutulis na sibat. Dito naging maliwanag na isang paghatol ang ipinataw kay Tien, at ang mga sundalo ay inutusan na bugbugin siya. Habang naghahanda na sila para simulan ng pagpapahirap, inipon ni Tien ang lahat ng kanyang lakas at lumaban gamit ang kanyang mahuhusay na teknik. Nagawa niyang mapabagsak ang maraming sundalo, ngunit kalaunan ay na-overpower siya ng mga ito at napabagsak siya. Pagkatapos nito, inutusan ni Rajasina ang kanyang mga tauhan na baliin ang mga siko at tuhod ni Tien. Sa kabilang banda, ang nayon ng Kanakon ay nagdurusa sa isang outbreak ng sakit. Isang lokal na doktor ang sinuri ang ilan sa mga pasyente, habang ang mga taga-nayon naman ay sinasabi na ang sakit ay isang sumpa. Upang makahanap ng solusyon para sa parehong bagay, isang master na nagngangalang Bua ang nag-initiate ng isang Buddhist pilgrimage, kung saan natuklasan niya na ang pinagmulan ng sumpa ay si Bodhisankha, ang dark mystic na tumalo kay Tien. Pagkatapos ay inilabas ni Master Bua ang masamang enerhiya sa isang dahon na dumapo sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagpasya siyang maging isang monghe upang labanan ang masasamang puwersa. Sa ibang lugar, si Rajasina ay pinagmumultuhan ng mga pangitain ng kanyang mga namatay na predecessor, na nilason at pinatay niya upang mapasakamay ang trono. Ang mga pangitain ito ay nagpapahirap sa kanya, at naging malinaw na si Rajasina ay nagdurusa mula sa isang sumpa na inilagay sa kanya ng yumaong hari bago siya mamatay. Kalaunan ng gabing yun, nagising si Rajasina para lang malaman na may nagaganap na away sa kanyang courtyard. Lumalabas na may ilang sundalo ang dumating upang iligtas si Tien mula sa kanyang pagkabihag, ngunit sa sandaling yun, dumating si Budi mula sa kung saan at sunod-sunod na pinatay ang mga sundalo. Matapos masaksihan ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pakikipaglaban, nag-alok si Rajasina na kukunin siya, umaasa na masi-secure ang kanyang serbisyo. Gayunpaman, iba ang nasa isip ng Dark Mystic. Sa halip, iminungkahi niya na aalisin ang sumpa ni Rajasina, at ipinahiwatig na merong koneksyon sa pagitan ng sumpa at ni Tien. Naniwala naman agad ang masamang Panginoon at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin na si Tien. Gayunpaman, nang malapit ng patayin ng berdugo si Tien, isang mensahero ang dumating mula sa Ayutthaya Kingdom na merong pardon para kay Tien, na ipinagkaloob ng may pinakamataas na awtoridad sa lupain. Dahil dito, walang naging ibang choice si Rajasina kundi ang palayain ang kanyang mahalagang bilanggo. Kalaunan, isinugod si Tien sa nayon ng Kanakon upang makatanggap ng kinakailangang pagpapagaling. Ang kanyang pinakamamahal na kasintahan mula pagkabata, si Pim, ay itinalaga sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit bago pa man magsimula ang proseso ng pagpapagaling, bigla silang inatake ng mga nakamaskarang asasin na ipinadala ni Lord Rajasina. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, naganap ang matinding labanan sa pagitan ng mga nakamaskarang lalaki at ng mga maharlikang mensahero. Mabilis na nang ibabaw ang mga masasamang lalaki at isa-isang pinatay ang mga kawawang taga-nayon. Ngunit sa huli, napigilan sila ng mga natitirang mensahero, na nagsama-sama at lumaban ng buong lakas. Sa huli, napatay ang lahat ng mga lalaking nakamaskara, ngunit gayon din ang lahat ng mga mensahero. Sa sumunod na eksena, makikita si Tien na nakahiga sa isang batong higaan, kung saan ang kanyang katawan ay nababalot ng mga bendahe, bilang patunay sa mga pinsalang natamo niya. Si Master Bua, na nakabalik na mula sa kanyang pilgrimage, ay ipinahayag na ang kasalukuyang estado ni Tien ay ang consequence ng kanyang negatibong karma mula sa nakaraan. Pagkatapos ay tinawag ni Master Bua ang buong nayon upang sama-sama silang manalangin na mabuhay si Tien. Ang proseso ay kinabibilangan ng paglikha ng sagradong Ongbak Buddha statue, taos-pusong panalangin para sa mga Diyos, at paggamit ng mga herbal na gamot. Sa gitna ng lahat ng mga healing practices, si Pim, na motivated ng kanyang pagmamahal at debosyon para kay Tien, ay nagsagawa ng isang enchanting prayer dance at humingi ng tulong para sa kanyang mabilis na paggaling. Sa kabutihang palad, ang kanilang pinagsama-samang pagsisikap ay nagbunga ng positibong resulta, nang si Tien ay nagkaroon na ng malay.
Ngunit dahil sa malupit na pagpapahirap sa kanya, hindi na siya makatayo. Kinaumagahan, kinaladkad ni Tien ang sarili patungo sa isang malapit na bangin. Nais na niyang tapusin ang lahat dahil pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asang gumaling. Ngunit sa sandaling yun, dumating si Master Bua sa lugar at pinigilan siya. Pinagalitan niya si Tien sa pagtakas niya sa kanyang tungkulin na iligtas ang kaharian at ang mga tao nito. Pagkatapos ay pinabaling niya ang kanyang atensyon sa pagsikat ng araw. Tinuruan ni Master Bua si Tien ng isang malalim na aral, na sinabi na kahit nasa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ay laging naroroon, naghihintay na alisin ang kadiliman. Dahil sa mga salitang ito, na-motivate si Tien na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Mula sa araw na yun, sumailalim siya sa isang nakakapagod na paglalakbay. Kinaladkad niya ang kanyang nanghihinang katawan patungo sa isang abandonadong templo na nasa kailaliman ng kakahuyan, at nagsimulang pagalingin ang sarili. Ini-stretch din niya ang kanyang mga kalamnan at pinilipit ang kanyang mga buto sa pagtatangkang makabalik sa sarili niyang mga paa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang tumugon ang katawan ni Tien, at dahan-dahang nabawi ang lakas at katatagan nito. Isang araw, dumating si Pim sa templo upang makita siya. Binanggit ng kasintahan na miss niya ito ng husto, at nagdarasal siya araw-araw para sa kanyang paggaling. Nang marinig ito, napuno ng kaligayahan si Tien, at nagyakapan ang dalawa sa gilid ng isang bangin. Sa sumunod na araw, nilapitan ni Master Bua si Tien at sinabi sa kanya ang tungkol sa Dharma, na kinabibilangan ng mga prinsipyo ng kabanalan, at pagtupad sa mga religious at moral obligation. Nang marinig ito, nagpatuloy si Tien sa isang transformative journey. Nagsanay siya ng ilang spiritual dance moves, at sinanay ang sarili para bumuo ng bagong fighting style, sa pamamagitan ng pag-combine sa martial arts at sayaw. Sa paglipas ng mga araw, nag-transform siya sa isang nakakatakot na fighter, na kayang patumbahin ang sinuman. Sa ibang lugar, binisita ni Rajasina ang nasirang kastilyo ni Budi Sangka upang makawala sa sumpang nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, inihayag ni Budi ang kanyang tunay na kalikasan, at ibinunyag na siya talaga ang naglagay ng sumpa sa kanya. Binanggit din niya na ang kanyang ultimate goal ay ang maging bagong hari. Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit si Rajasina at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Ngunit sa kabila ng pinagsama-samang pagsisikap ng mga sundalo, napatunayang wala silang kakayahan na makipagsabayan sa Dark Mystic. Ipinakita ni Budi ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, at mabilis na pinabagsak ang mga sundalo nang walang kahirap-hirap. Sa huli, si Rajasina na lang ang natira. Nang wala ng ibang paraan, ginamit niya ang kanyang busog at palaso, at idinirekta ito patungo sa traidor. Gayunpaman, bago pa niya magawa ang shot, inatake siya ni Budi at pinugutan siya ng ulo. Pagkatapos nito, umakyat na si Budi sa trono at nakuha ang kontrol sa buong kaharian. Ngayong isa na lang ang natitirang kalaban, ipinadala ni Budi ang kanyang mga sundalo sa misyon na patayin si Tien. Nang gabing yun, habang si Tien ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, hindi inaasahang kinumpronta siya ng isang grupo ng mga sundalo. Desperado silang patayin siya upang pasayahin ang kanilang bagong hari. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang bagong kakayahan sa pakikipaglaban, sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga kalabang sundalo nang hindi man lang pinagpapawisan. Kasunod nito, mabilis na pumunta si Tien sa nayon ng Kanakon, para lamang madiskubre ang nakakapangilabot na tanawin. Ang dating maunlad na nayon ay nasira na ngayon, at ang mga lansangan nito ay nabahira ng walang buhay na katawan ng mga taga-nayon. Ang tanawing ito ay dumurog sa puso ni Tien, at nagsimula siyang umiyak tulad ng isang maliit na batang lalaki. Gayunpaman, muling nagambala ang kanyang pagninilay-nilay, nang sumugod sa kanya ang isang bagong wave ng mga kalabang sundalo. Tiwala sila na kaya nilang patayin si Tien, ngunit ang hindi nila alam ay ginalit nila ang pinakamabagsik na fighter sa mundo. Dahil sa nag-aalab na pagnanais na makapaghiganti, inilabas ni Tien ang kanyang galit at tinuruan ng leksyon ang mga sundalo. Nang tapos na siyang patayin ang mga ito, si Tien ay nag-perform ng final ritual upang parangalan ang mga nasawing taga-nayon. Kasunod nito, nakipagkita siya kay Master Bua para humingi ng gabay. Ang monghe ay nagbigay sa kanya ng ilang mga nakaka-inspire na mga salita, at iniabot sa kanya ang isang mystical stick na may kakayahang talunin ang kadiliman. Ipinaliwanag ni Master Bua na ang stick ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo, at kapag ginamit ng maayos, maaari pa nitong ipatawag ang mga Diyos.
Sa ibang lugar, sa kaharian ni Budi, makikita natin na si Pim at ang mga natitirang taga-nayon ay naging alipin, kung saan sila ay napilitang magtrabaho sa mahirap na kondisyon. Kapag sila ay nakagawa ng kahit na kaunting pagkakamali o nakaramdam ng pagod, walang awa silang pinapahirapan ng mga sundalo. Bukod dito, ang mga Royal Elephant ay walang awang pinapatay para kunin ang kanilang dugo na iniinom ni Budi upang makakuha ng karagdagang lakas. Kalaunan, nang dumating si Tien sa kaharian, determinado siyang palayain ang mga tao at talunin ang mga kalaban. Gayunpaman, naramdaman ni Budi ang kanyang presensya at nagpas siyang gumawa ng aksyon. Gamit ang kanyang pambihirang lakas at mahika, nagpatawag siya ng isang eclipse na naglubog sa kaharian sa kadiliman. Dahil dito, narealize ng mga taga-nayon na siya ay hindi ordinaryong tao, kaya't sila ay lumuhod sa harap niya dahil sa takot. Sa kasamaang palad, nalaman ni Budi na si Pim ay ang kasintahan ni Tien, kaya mabilis niya itong sinunggaban at pinatay siya. Naging sapat ito upang magalit ng husto si Tien, at sa kagustuhang makapaghiganti, nagpakawala siya ng isang mabagsik na pagsalakay laban sa mga gwardya. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin si Budi, ngunit mabilis na nabaliktad ng Dark Mystic ang mesa at nagpakawala ng isang sibat sa dibdib ni Tien, na inilagay siya sa bingit ng kamatayan. Habang nag-aagaw buhay si Tien, naalala niya ang mga turo ni Master Bua, at dito nabunyag na ang buong labanan, pati na rin ang malagim na pagkamatay ni Pim, ay isa lamang ilusyon. Ngayong nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, nagpasya si Tien na gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang patpat upang magpatawag ng isang nakamamatay na kidlat at tamaan si Budi. Ang napakalakas na pag-atake ay sumira sa kapangyarihan ng Diablo, na sa huli ay naging sanhi para mawala na ang eclipse, na nagsisimbolize ng tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Sa sandaling magkamalay na si Budi, hindi siya makapaniwala na unti-unti nang naglalaho ang kanyang daman at power. Hindi nagtagal, hinarap siya ni Tien at sa wakas ay nagsimula na ang final showdown sa pagitan ng dalawa. Dito, makikita natin na si Tien ay hindi na lumalaban sa galit tulad ng ginawa niya sa kanyang ilusyon. Sa halip, mukhang kalmado lang siya, at nag-focus sa bago niyang natutunang kasanayan. Sa isang punto sa panahon ng laban, inilunsad ni Budi ang kanyang sibat, umaasang matatalo niya ang kanyang kalaban. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nasalo ito ni Tien gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, nagpatuloy muli ang laban, at pareho silang napunta sa Royal Edge sa itaas ng arena. Lumalabas na pantay lang ang galing nila sa pakikipaglaban, ngunit pagdating sa konsentrasyon, si Tien ay may napakalaking kalamangan. Habang pinakikiramdaman ang kapaligiran niya, matalinong hinawakan ni Tien ang leeg ni Budi at ihinulog siya sa galit na elepante sa ibaba. Ang tusk ng hayop ay bumali at tumusok sa katawan ni Budi, na sa huli ay tuluyan ng pumatay sa kanya. Sa paraang ito, natapos na ang digmaan at sa wakas ay napalaya na ang kaharian mula sa lahat ng kasamaan. Sa huling eksena, makikita natin sina Tien, Pim, at ang natitirang taga-nayon, na nagbibigay galang sa Ongbak Buddhist statue. Umaasa ang mga tao na makapagsisimula sila ng isang mapayapang buhay, kung saan wala ng kasamaan o sumpa ang makakagambala sa kanila, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.